Yo, what's up madlang people, mga kastig. Ayan, dito nga pala tayo sa labas ng garahe dahil kahit sobrang init ay ayan, pipilat tayo sa araw kasi nga naman kailangan natin paliguan ang labas ng garahe nila dahil ito ay kada Friday ay nagpapaligo kami dito sa labas ng aming garahe. Ayan nga naman, hinihila-hila ko pa ang hose na napakahaba at pag natupi ay nako, natatanggal siya sa kanyang pagkasaksak sa gripo kasi nga wala siya talaga permanent na anong hose. Tinatanggal-tanggal siya, kailangan isuksok mo sa ng bunganga ng gripo. Kaya ayan, inaayos mo na natin para hindi siya tupi-tupi kasi nga mainit, malambot yung hose. Pag mainit pala malambot yung hose, pag malamig ay kitid na kitid siya, diba? Kaya ayan, pag natutupi ay yung tumatalsik kasi ang ng tubig, yung may dinamo kasi sobrang lakas ng tubig. Kaya ayan, kaya pala yung amo ko ay wala, tulog pa, kaya tayo ay andito sa labas maglinis para pag gising na walang reklamo na maalikabok. Ay uso na ngayon ang sandstorm, kaya ayan, kahit minsan alam niyo ba guys, linis ko lang sa labas, hugas ko lang sa labas at ay nako, pag yung sandstorm, sobrang dikit na dikit yung alikabok talaga, ang kapal-kapal, sobrang pwede ka nang magsulat sa floor kasi nga ang kapal talaga yung alikabok. Kaya kailangan ulit ugasan kasi papasok sa loob ng bahay na yung sobrang alikabok, kailangan talang diligan para maano yung alikabok ng pumasok sa loob ng bahay kasi sandstorm na lagi dito sa disyerto kasi nga malapit na rin ang taglamig. October na, pag October ayan na, mag-umpisa naman ng sobrang lamig ay kailangan na lang natin ng kayakap, yakap ay unan. Ayan, nag-ano na nga tayo. Ayun nga pala, ano lang yan, basa-basa lang kasi nga ay may siya dyan, may carpet, yung parang damong carpet na hindi naman totoo plastic siya, kailangan siya lang basa-basain kasi nga ang tagal matuyo. Kaya ayan yung aking ginagawa. Pati labas pala guys, aking linilinisan sa labas para matanggal yung alikabok, yung mga dahon-dahon kasi guys, may puno ng kahoy na di ko alam kung anong pangalan ng kahoy sa labas, pero kasi nako isang tambak ang dahon niya paglaglagan, kaya kailangan tanggalin kasi ang mga reklamo pag galing sa labas. Mamaya pagdating pa lang nagsigaw na ay ganito, ayaw ko ng marlomi ang aking labas ng bahay, ayaw daw niya na pag-chismisan ng kapitbahay niya na madumi ang kanyang pamamahay. Kaya ayan, konting lang kailangan nating alisin ang dumi sa labas ng kanyang bahay guys. Kaya ayan nga tayo ay magdidilig nga ng garahe, kailangan ng dilig. Alam niyo ba guys, yung na yan, auto yan ng pang disyerto. Andyan ang tagal ng nakagarahe dito sa amin, sa loob ng garahe ha, sa anak yan ng amo kong babae na lalaki, pero kasi hindi niya ginagamit na. Aywan, sabi niya dinala lang din kasi bibenta na daw, pero hanggang ngayon andyan pa rin. Umuwi na ako sa Pilipinas, andyan pa rin, datnan ko pa rin. Kala ko bakante na yan, nakaka-disturb ko lang naman kasi wala ang alikabok niya na yung gas kasi ngayon wala na. Dati yan kami nagtatambay ni Nora, ngayon hindi na kasi sobra ng alikabok guys, hindi na, wala nang pagkalam yung anak ng aking amo, hindi pa i-dispose kung sa Pilipinas yan ay nako, pinatakbo ko na yan talaga. Joke lang. At pang disyerto lang kasi hindi yan pwede pang kalsada kasi hinuhuli daw yung ganyang sasakyan sa kalsada kasi aarang-harang kasi ang laki nga niya, ang laki ng gulong. Kaya nga yan, may sasakyan siya dyan siya sinakay, tapos hinila lang ng kotse ng aking amo para madala dito sa bahay kasi andun nga yan sa napakalayong disyerto galing yung parang pinupunta nila pag taglamig yun. Doon kami pumupunta sa kaibigan ng anak ng amo kong lalaki yan. Libre kami doon pag kami pumupunta kasi kaibigan nga ng anak ng amo ko yun. Ang dala lang namin, ang aming mga bitbit lang namin, ang aming pinag-important bitin kasi nga kailangan magdala ng tubig na kung ano-ano kasi nga disyerto, wala, medyo mahirap ang mga pagkain. Doon na kami
nagluluto, nag-ihaw-ihaw, nagluluto yung mga nagbantay doon ng tawuhan ng kaibigan ng aking amo, anak ng aking amo, doon sila nagluluto. Kaya nga, malapit-lapit lang kami pumunta. So, akala ko ligtas na ako kasi ayaw ko nga doon, nang layo-layo. Kasi alam niyo ba guys, pag naiwanan ko, hindi ka na makauwi. Pag naiwanan ka doon, naku, kawawa, hindi ka na makauwi. Hindi mo alam kung saan ang daan pauwi guys. Yan lamang muna guys, at maraming salamat sa panonood.